Hinamak na manugang. Kabanata 200. Pwey. Wala siyang buhok sa kanyang bibig, kaya siya ay maituturing na sikat na doktor. Tatawagan ko ang sikat na doktor mula sa Jing City bukas, tiyak na mapapagaling ko si Fenger. Si Renan ay talagang walang magawa, at ngumiti ng paumanhin. I'm sorry, hinayaan kitang makakita ng joke. Nagkunwaring mature si Chen Xiaojiao at tinapik ang kanyang balikat. Ang sabi niya, may baliw sa pamilya. Hindi madali para sa iyo na lumaki ng ligtas sa pamilyang ito. Si Renan ay labis na napahiya at napangiti na lang siya ng hindi maganda. Sumakay na si Alex Dixon sa kotse. Mabilis na binuksan ni Chen Xiaojiao ang pinto at umupo sa driver's seat. Sabi niya, Kuya Alex, bakit ang tahimik mo? Tingnan mo si Boss Ren. Boss siya ng isang kumpanya, pero binugbog siya ng asawa niya sa harap ng lahat. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, siya ay wala. Kung nakita mo ang aking biyenan, malalaman mo kung ano ang tunay na shrew. Bakit? Ganyan ba kalakas ang biyenan mo? Nagulat si Chen Xiaojiao sa bintana at naisip ang mabangis na hitsura ng kanyang biyenan sa kanyang isip. Bigla siyang umiling at bumuntong hininga. Kuya Alex, hindi ko inasahan na mamuhay ka rin sa kalungkutan. Talagang narinig ni Alex Dixon ang isang bakas ng simpatiya sa kanyang tono. Galit at nakakatawa siya at pinagalitan siya. Stop talking nonsense. Magmaneho ka. Inilabas ni Chen Xiaojiao ang kanyang dila, ngunit nakaramdam pa rin siya ng simpatiya para kay Alex Dixon sa kanyang puso. Tuldok. Pagkatapos umalis sa expo, si Alex Dixon ay hindi bumalik sa Show family, ngunit nagpunta sa Lee family. Si Lee Tailei ay umiinom ng tsaa sa bahay. Nang mabalitaan niyang bumisita si Master Dixon, wala na siyang oras para magsuot ng tsinelas. Nagmamadali siyang lumabas para salubungin siya. Master Dixon, bakit hindi ka tumawag kanina? Hindi ka naghanda ng mabuti. Sorry for the delay. Wala lang. I came here to discuss with you about my establishment of a pharmaceutical company in Haicheng. Kinawayan siya ni Alex Dixon ng kamay at pumasok. Mabilis na yumuko si Lee Tailei at pinangunahan ang daan. Ang lugar ng villa ng Lee family sa suburbs ay hindi malaki, ngunit ito ay napakapinong. Lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at halaman ay nakatanim sa looban. May 10 kasambahay, kasama ang hardinero, ang driver, at ang bantay pinto. Nang makitang personal na namumuno si Direktor Lee at nagpapakita ng magalang na saloobin, alam ng kasambahay na may dumating na isang kilalang panauhin. Dali-dali niyang tinawag ang lahat ng kasambahay sa bahay at pinapila para salubungin si Alex Dixon. May isang beses na lawa sa likod bahay, maraming lotus na bulaklak ang nakatanim doon, at may pavilion sa gitna ng lawa. Dinala ni Lee Tailei si Alex Dixon sa pavilion sa gitna ng lawa at magalang na inanyayahan siyang maupo. Kinuha niya ang biluakan sa kasambahay at iniabot ito gamit ang 2 kamay, saka tumayo sa gilid. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa halimuyak ng mga bulaklak ng lotus at berdeng dahon. Casual nang umiti si Alex Dixon at sinabing, Lee Tailei, hindi naman talaga masama itong bahay mo. Mabilis nang umiti si Lee Tailei at sinabing, Master Dixon, kung hindi ka tututol, ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Hindi na kailangan. Hindi ako karaniwang nakatira sa Haicheng, kaya tinatamad akong mag-asikaso dito. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Napangiti si Lee Tailei at sinabing, handa na ang mga katulong sa bahay. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Karaniwang pinamamahalaan ko sila para sa iyo. Maaari kang pumunta at manatili kung gusto mo. Ngayon, ang mayayaman at makapangyarihang mga tao ng Haicheng ay nagsisikap na purihin si Alex Dixon. Palaging nakabantay si Lee Tailei, lalo na kapag natatakot siyang nakawin ng pamilya Shou at Ren family ang kanilang mga pabor, at inilagay sila ni Alex Dixon sa isang mahalagang posisyon. Ang kanyang mansyon ay hindi lamang ng 1 hanggang 200 milyon. Kung maibibigay niya ito kay Alex Dixon, magagawa niyang pagsamahin ang kanyang posisyon sa ilalim ni Alex Dixon, at maiwasan ang kanyang sarili na maaga ng iba. Hindi siya pinilit ni Alex Dixon. Sa anumang kaso, ang tirahan na ito ay hindi gaanong halaga sa kanya.
Mabuti rin na may matutuluyan sa Haicheng. Pagkatapos niyang maupo, sinabi niya kay Li Tailei ang tungkol sa pagtutulungan niya at ng Ren family. Li Tailei, namuhunan ako sa Renhe Hall sa pangalan mo. Isa pa, wala akong oras na manatili sa Haicheng ng matagal. Tulungan mo akong bantayan ang pabrika ng parmasyutiko. Matapos itong marinig ni Li Tailei, siya ay walang kapantay na selos sa kanyang puso. Sa puso niya, sinumpa niya si Renan sa sobrang swerte niya. Bagamat hindi gaanong malaki ang 1 bilyon, iyon ang puhunan ni Master Dixon. Bakit hindi nahulog sa kanyang ulo ang magandang bagay na ito? Gayunpaman, dahil tinutulungan niya si Alex Dixon, tiyak na may ilang mga pagsubok. Nagmamadaling sinabi ni Li Tailei, ito ang dapat kong gawin. Mahigpit kong susubaybayan at iuulat ang pag-unlad kay Master Dixon anumang oras. Tumango si Alex Dixon at sinabing, kapag naging publiko ang paggawa ng gamot, kailangan kong pakilyusin ang iyong mga koneksyon para tulungan akong magbukas ng merkado. Pagkatapos mabuksan ang merkado, ikaw na ang mamahala sa paggawaan ng mga parmasyutiko para sa akin. Ang bahay na ito ay ituturing na iyong pamumuhunan sa mga pagbabahagi, tulad ng Ren family na may hawak na mga pagbabahagi. Nang mabalitaan ni Li Tailei na may mga shares, natuwa agad siya. Kung makalapit siya kay Alex Dixon, itong malaking puno, siguradong kikita siya ng malaki sa palabas. Tuwang-tuwa siya pero makinis ang bibig. Ang bahay na ito ay hindi gaanong hindi. Ito ay maituturing na regalo para kay Master Dixon. Paano ito masasabing isang stake sa bahay? Paanong hindi alam ni Alex Dixon ang iniisip niya? Itinumpas niya ang kanyang kamay. Kung gusto niyang may tumulong sa kanya, dapat niyang ibigay sa kanila ang mga gusto nila. Sandaling nag-isip si Li Tailei at sinabing, Master Dixon, ang Nanguang Merchant Union ay naghohost ng isang piging sa Haicheng nitong ilang araw. Lahat ng mga negosyante sa probinsya ay nagtitipon dito. Kung lalahok ka at makikilala ang kanilang mga boss, makakatulong din ito sa pagbukas ng merkado para sa gamot sa hinaharap. Siguro kung interesado ka. Si Alex Dixon ay nagpainit sa araw, ngumiti at sinabing, ako mismo ay hindi mananagot sa mga benta. Hindi na kailangang kilalanin sila. Kahit na sikat ang Nanguang Merchant Union, hindi ito nararapat na banggitin sa kanya. Ang mga koneksyon ng pamilya Dixon sa Jing City ay mas malaki kaysa sa Nanguang Merchant Union. Umiral sila sa buong bansa. Kailangan lang niyang tawagan si Sung Yuluo. Tungkol sa paghiling kay Li Tailei na makipagkaibigan sa kanila, ito ay dahil nakita niyang mahirap ito. Kung kailangan niyang gawin ang lahat sa kanyang sarili, ito ay isang pag-aaksaya ng oras para sa kanya upang maglakbay sa pagitan ng Haicheng at Jinling. Ang Nanguang Merchant Union ay isang pangunahing organisasyon sa bilog ng negosyo ng buong rehiyon ng Nanguang. Lahat ng mga mangangalakal sa buong rehiyon ay gustong sumali dito. Gayunpaman, ang Merchant Union ay isang high-end na organisasyon na may limitasyong 100 miyembro. Hindi ito isang bagay na maaaring salihan ng mga ordinaryong boss ng kumpanya. Kahit na may sapat silang pondo, kailangan pa rin nilang magrekomenda sa kanila. Para sa pinakamayamang tao sa Haicheng tulad ni Li Tailei, hindi naging madali para sa kanya na makakuha ng rekomendasyon mula sa isang taong kilala niya kay Haicheng. At saka, maliit na prito lang ang status niya sa Merchant Union. Hindi man lang siya makapagsalita ng ilang salita. Kahit na ang sikat na may-ari ng Renhe Hall, si Ren Jianjun, ay isang middle-level na tao lamang sa Merchant Union, kahit na siya ang presidente ng Haicheng Chamber of Commerce. Wala siyang gaanong kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Para naman sa pinuno ng Merchant Union na si Lewis Yiqian, hindi lamang nagkaroon ng netong halaga na 10 bilyon, ang pinakamahalaga ay mayroon siyang background ng isang malaking pamilya sa Jing City at may maraming koneksyon. Mayroong kahit na mga tao na may mabuting pakikitungo sa kanya sa mga upper political circles. Hindi ito isang bagay na maaaring makamit ng Li family at Ren family. Ang pangalan ng deputy chief ay Gu Jihai, at isa rin siyang taong may tunay na kapangyarihan sa isang malaking pamilya. Ang kanyang lakas ay kapantay ng pinuno, ngunit ang kanyang mga hitsura sa pananalapi ay mas mababa. Gusto ni Li Tailei na itulak si Alex Dixon sa Merchant Union para maiangat niya ang kanyang posisyon sa Merchant Union.
Gayunpaman, nang makitang hindi siya pinansin ni Alex Dixon, medyo nagulat siya sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magiging casual ang kanyang ugali sa nag-uutos na merchant union sa Nangguang. Hindi kaya mas malaki pa ang background ni Master Dixon kaysa sa leader ng alyansa ng merchant union. Umiti si Li Tailei at sinabing, okay lang kahit ayaw mong pumunta. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pagtitipon ay ang gusto ng leader ng alyansa na makakuha ng Luminous Moonstone. Bright Moonstone. Tanong ni Alex Dixon, ano iyon? Ang deputy chief ay nakikibahagi sa antigong negosyo sa Jing City. Ito ay isang itim na bato na nakolekta niya mula sa baybayin ng Timog Silangang Asya. Sinasabing ang batong ito ay maaaring makaapekto sa pagtaas ng tubig at tulad ng buwan. Vice Alliance Master ay madalas na pumunta sa katimugang karagatan para magnegosyo. Hanggat dumarating ang mga alon ay aalisin niya ang batong ito. Kahit gaano pa kalaki ang alon ay hinihinto kaagad. Magiging mahinahon at mapayapa. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Medyo nagulat siya sa puso niya. Ayon sa paglalarawan ni Li Tailei, ang batong iyon ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay, ngunit isang immortal grade na nag-aayos ng mga bagay. Kinuha ni Li Tailei ang kanyang telepono, naglabas ng litrato, at ibinigay kay Master Dixon. Master Dixon, tingnan mo. Ito ang batong ito. May isang ordinaryong itim na bato sa larawan. Kasing laki lang ito ng kamao, at may kintab na itim. Napatitig si Alex Dixon sa litrato at mas nabigla. Dahil ang itim na batong ito ay kamukha ng puting bato na kinuha niya sa Gudong Street. Sa kanyang puting bato ay nakasulat ang Peace Fugi, at sa itim na batong ito ay nakasulat ang Forces Ascending Heaven. Dalawang bato, isang itim at isang puti. Magkamukha pa nga sila. Posible bang mayroong isang uri ng koneksyon? Sandaling nag-isip si Alex Dixon at tinitigan ang kamay na may hawak ng bato sa larawan. Tiningnan niya ito nang biglang nagtanong kay Li Tailei, ang deputy chief ba ay hindi maganda ang kalusugang ganap? Natigilan sandali si Li Tailei at nagtanong, bakit mo nasabi iyan, Master Dixon? Umiling si Alex Dixon at hindi sumagot, ngunit may ideya siya sa kanyang puso. Kabanata 210. May ideya si Alex Dixon at nagtanong, kailan gaganapin ang piging? Master Dixon, pupunta ka. Tumango si Alex Dixon. Gusto niyang ibenta itong Moonlight Stone, di ba? Balak kong bilhin ito. Natigilan si Li Tailei. Nang malapit na niyang sabihin na ang kabilang partido ay nag-aalok ng mataas na presyo, naisip niya ito at binigyan ng 1 bilyon ni Alex Dixon ang Ren family. Parang bigla niya itong itinapon. Paanong hindi niya mababayaran ang halaga nito? Pagkaalis, bumalik si Alex Dixon sa Shaw family. Matagal na niyang pinag-aaralan ang puting bato, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, alam niya na ang bato ay hindi isang ordinaryong bagay. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na matuklasan ang sikreto ng bato sa pagkakataong ito, kaya natural na hindi niya ito pakakawalan. Gayunpaman, ang presyo ng tinatawag na Obsidian Moon ay hindi magiging masyadong mababa. 1 bilyon lang ang namuhunan ni Alex Dixon, kaya hindi nararapat na humingi siya ng pera ngayon kay Sung Yulu. Isa pa, ayaw niyang mabulgar ang sikreto niya. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at nag-isip sandali. Nagpasya siyang makipag-barter. Nakita niya mula sa larawan na ang deputy chief ay nasa gitnang yugto ng pancreatic cancer. Sa oras na ito, hindi pera ang pinakakulang niya, kundi ang buhay niya. Nagkataon, kaya niyang ibigay sa kanya ang buhay na ito. Ang isang medicinal pill na makapagpapagaling ng cancer ay naitala din sa 9 Profound Heaven Scripture. Tinawag itong revival pill, ngunit napakahirap nitong puno. Noong nakaraan, ang mga medicinal pill na iyon na pino ay maaari lamang ituring na medicinal pill, ngunit ang revival pill na ito ay maaaring ituring na isang tunay na medicinal pill. Ito ay para sa mga tunay na nilinang upang ubusin ito. Dahil napagpasyahan niyang gawin ang gamot na ito, hindi nag-atubili si Alex Dixon. Inutusan niya si Chen Xiaojiao na maghanap ng isang tumpok ng mga mamahaling halamang gamot, at pagkatapos ay humanap ng isang tahimik na silid upang simulan ang pagpino. Noong nakaraan, ang mga sangkap na panggamot ay inihanda lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ayusin ni Alex Dixon ang mga sangkap na panggamot,
Sinimulan niyang pasiglahin ang chi sa loob ng kanyang katawan. Mabilis na tumaas ang temperatura sa kanyang palad. Ang ilang mga halamang gamot ay isa-isang nagkapira-piraso sa kanyang palad. Mabilis na kumalat ang halimuyak ng mga halamang gamot at bumalik sa kanyang palad. Makalipas ang 1 oras, namutla ang mukha ni Alex Dixon at pagod ang buong katawan. Gayunpaman, nang tingnan niya ang itim at hindi halatang tableta sa kanyang palad, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses niyang nag-concoct ng tableta. Marami pa ring mga kapintasan ang tabletang ito, ngunit sa isang ordinaryong tao, ito ay isang tunay na walang kamatayang kayamanan. Tuldok. 10 residents. Sa kama sa inner chamber, si Renfeng ay nakahiga sa kama na may maputlang mukha, walang malay. Tumayo si Ren Jianjian sa tabi ng kama, puno ng pag-aalala at buntong hininga ang mukha. Sa kanyang mukha, may 2 galos pa rin na hinukay ng kanyang asawa. Pinaalis pa lang ni Renan ang deputy director ng City Hospital nang pumasok siya ng may taimtim na ekspresyon at sinabing, "Tatay, may ilang doktor na dumating at sinabing wala silang pagpipilian. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tumingin si Ren Jianjian sa kanyang asawa, si Li Jinyu, at Bo Mulong, "Kung hindi ka naging bastos kay Master Dixon, baka gumaling na si Fenger." Si Li Jinyu ang tusong nagdulot ng kaguluhan sa araw na iyon. Tumayo siya sa pintuan at mabilis na sinabi, "Anong klaseng sakit ang mapapagaling ng walang kwentang kwek-kwek na tulad niya sa murang edad? Nag-imbita na ako ng isang sikat na doktor mula sa National Clinic ng Jing City. Malapit na siyang makarating dito." Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng pinto. Sinamahan ng ilang katulong ang isang matandang lalaki. Ang matandang ito ay nakasuot ng asul na damit at may mayayabang na ekspresyon sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Ren Jianjian at mukhang nagulat. Siya si Great Master Lu Hongjian ng National Clinic. Siyempre. Bakas sa mukha ni Li Jinyu ang kasiyahang ekspresyon. Ang mga medikal na kasanayan ni Master Lu ay 100 beses na mas mataas kaysa sa batang dilaw ang buhok na natagpuan mo. Ngayon naniniwala ka na sa akin. Nagulat din si Renan. Ang master ng National Clinic ay sikat sa buong mundo ng medikal. Hindi siya isang ordinaryong tao na maaaring bayaran. Malamang, sabik na sabik si Li Jinyu na iligtas ang kanyang anak. Gumastos siya ng maraming pera at lahat ng kanyang koneksyon upang makakuha ng isang sikat na doktor upang gamutin ang kanyang anak. Si Ren Jianjian ay hindi nang ahas na maging pabaya. Mabilis siyang lumabas upang salubungin siya at magalang na sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagtanggap sa iyo, makadiyos na doktor, sa iyong presensya." Hindi siya pinansin ni Lu Hongjian. Buong pagmamalaki niyang itinaas ang ulo at naglakad papasok sa bulwagan. Mukha siyang mayabang, ngunit hindi nang ahas si Li Jinyu na gumawa ng eksena. Mabilis siyang lumapit sa kanya at inihain sa 2 kamay ang isang tasa ng iced black dragon tea. "Lu Godly Doctor, salamat sa pagpunta mo kay Little Feng." Sinulyapan siya ni Lu Hongjian at ngumuso. "Alisin mo. Itong mga basurang dahon ng tsaa, ay pakain mo sa mga aso." Si Li Jinyu ay labis na napahiya. Ang dahon ng tsaa na ito ay isang tribute tea ng 100,000 tael ng pilak. Lumaki lamang ito ng 100,000 tael ng pilak. Sa rehiyon ng bundok, ang buong bansa ay gumawa lamang ng ilang dosenang mga dahon ng tsaa, ngunit ito ay talagang may label na basura. Mabilis siyang ngumiti ng paumanhin at nagpaliwanag, "Master Lu, isa itong tsaa ng pagpupugay." Dinampot ni Lu Hongjian ang tasa ng tsaa at itinapon ito sa labas ng patio, naiinip na pinagalitan. "Sabi ko magwala ka, pero hindi ka nagpalaki ng tenga. Sabi ko basura, kaya basura. May problema ka ba dyan?" Nagalit si Li Jinyu sa kanyang pagbulyaw, ngunit hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang init ng ulo. Mabilis niyang inalis ang teapot at pinilit ang sarili na ngumiti ng humihingi ng tawad, "Dumihan ng basurang ito ang mga mata ni Master. Kasalanan ko ito." Itinaas ni Lu Hongjian ang kanyang ulo at nagtanong, "Nasaan ang pasyente? Gamutin ba siya o hindi? Kung patuloy mo akong inaasar, aalis na ako. Manunood lang ako ng 1 minuto. Kapag natapos na ang oras, gagawin ko. Aalis ka na." Natigilan si Renan. Bumulong siya kay Ren Jianjian, "Tay, napakayabang ng matandang ito.
Ang mga tao ng National Clinic ay ang nagtanong ng TCM sa bansa. Ang init ng ulo nila ay natural na hindi maliit. Sinabi ni Ren Jianjian sa mahinang boses, hindi namin sila maaaring saktan. Kung ikukumpara sa pagiging malamig ni Alex Dixon, ang matandang ito ay lubos na nagpapalabas. Si Li Jinyu ay pinagalitan ng masama, ngunit ngumiti lamang siya at pagsilbihan siya ng magalang. Paano niya kayang saktan ang master ng National Clinic? Lumakad si Lu Hongjian sa gilid ng kama at na-diagnose ang pulso ni Renfeng. Walang sabi-sabi, kumuha siya ng pilak na karayom. At tinusok iyon. Maingat na nagtanong si Ren Jianjian, Master Lu, maaari ko bang tanungin ang aking anak? Ayoko na may istorbo ako kapag ginagamot ko ang aking sakit. Kung may gustong magsabi ng isa pang salita, hahayaan ko na lang iyon. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Lu Hongjian. Sa sobrang takot ni Ren Jianjian ay hindi na siya naglakas loob na magtanong muli. Mabilis niyang tinakpan ang bibig. Gustong magtanong ni Li Jinyu tungkol sa kondisyon, ngunit hindi siya nang ahas. Nakatayo lang siya sa gilid na kinakabahan. Pagkalipas ng 5 minuto, ang katawan ni Renfeng ay natatakpan ng mga pilak na karayom. Ilang beses nang nanginginig ang mga talukap niya bago niya ito dahan-daang binuksan. Fenger. Napaiyak si Li Jinyu sa tuwa at mabilis na sinunggaban siya. Si Ren Jianjian ay napakasaya rin, at isang malaking bigat ang naalis sa kanyang puso. Oo naman, iba ang mga sikat na doktor ng National Clinic. Maaari nilang gisingin ang kanilang mga anak sa loob ng 5 minuto, at maaaring hindi ito magawa ni Alex Dixon. Gayunpaman, pagkagising ni Renfeng, nakita lang niya si Li Jinyu nang walang salita. Fenger, hindi mo na ako kilala. Nagulat si Li Jinyu. Sinabi ni Lu Hongjian, nalanghap niya ang napakaraming usok sa apoy, na nagdulot ng hypoxia ng utak. Ngayon siya ay naging tanga. Nagulat si Ren Jianjian. Paano naging tanga ang kanyang anak? Mabilis siyang nagkaawa. Master Lu, mangyaring mag-isip ng isang bagay. Hindi ko rin maiwasan, pero baka ang isang master na kilala ko ay makakapagpagaling nito. Umiling si Lu Hongjian at sinabing, maaari kong gamutin ang kanyang disfigure na mukha. Maging ang sikat na doktor ng National Clinic ay nagsabi na hindi niya ito mapagaling. Naramdaman ni Ren Jianjian na natigilan at napabuntong hininga. Pinunasan ni Li Jinyu ang kanyang mga mata at sinabing may walang katulad na sakit sa puso, kung gayon, pakitunguhan ang mukha ni Fenger, Great Master. Naging tanga ang kanyang anak. Kung pumangit pa ang mukha niya, magiging problema niya ang makakuha ng asawa in the future. Tumango si Lu Hongjian. Maingat niyang inilabas ang bote ng eye potion sa kanyang bulsa at ibinuhos ang kalahati ng potion sa bowl. Pinahid niya ito sa kaliwang pisngi ni Renfeng. Wala pang 5 minuto, ang mga paso sa mukha ni Renfeng ay nagsimulang maglangib at bumagsak, na nagpapakita ng sariwa at malambot na laman. Maliban sa mapatla ang kanyang balat, wala man lang bahid ng paso. Napatingin si Ren Jianjian na nakanganga ang kanyang bibig, at napabuntong hininga siya sa paghanga sa kanyang puso. Oo naman, ang mga tao ng National Clinic ay may mga uri ng kasanayang medikal. Maging si Alex Dixon ay hindi makakamit ang gayong mahimalang kasanayang medikal. Si Li Jinyu ay parehong nagulat at natuwa. Pinuri niya, Master Lo, ang iyong mga kasanayang medikal ay talagang naaayon sa iyong reputasyon. Nang muling ilapat ni Lu Hongjian ang gamot, napagtanto niyang wala na ang gamot sa mangkok. Agad naman siyang sumimangot. Master Lu, anong problema? Nagmamadaling tanong ni Ren Jianjian. Umiling si Lu Hongjian. Naubos na ang gamot na ito. Sinabi ni Ren Jianjian, kung gayon. Kung anong mga halamang gamot ang gusto mo, bibili ako kaagad. Kumunot ang noo ni Lu Hongjian at sinabing, ang potion na ito ay hindi ko ginawa. Ito ay gawa ng isang master na kilala ko. Tungkol naman sa formula nito, hindi ko pa alam ito. Sinabi ko na itong master sa buong bansa lang ang makakagawa na pagalingin ang iyong anak. Ang aking mga kasanayang medikal ay hindi maayos kisa sa kanya. Ano? Natigilan si Ren Jianjian at napamura, mayroon pa ring mga medikal na kasanayan sa mundong ito na mas magaling, sabi ni Ren Jianjian. Siya ay talagang nasa itaas mo. Nawala ang pagmamalaki sa mukha ni Lu Hongjian. Umiling siya at nag-guilty. There is always someone better than you. Tsaka nagkataon na nasa Haicheng siya.
Ngayon ko lang siya nakilala. Sobrang taas ng medical skills niya na kahit ang mga taga-National Clinic ay hindi kayang ikumpara sa kanya. He is more than enough to be my guro. Si Ren Janjan ay walang katulad na pagkagulat. Hindi niya alam na mayroong isang langit na sumasalungat sa makajos na doktor sa Haicheng. Natigilan din si Renan. Si Lu Hongjan ang nagtuturo ng master ng medisina sa bansa. Gaano kataas ang kanyang kakayahan sa medisina para tawaging guro? Mabilis na sinabi ni Li Jinyu, Master Lu, pakiusap, paliwanagan ako. Sino itong munting makajos na doktor? Iimbitahan ko siya ngayon. Ito. Hinaplos ni Lu Hongjan ang kanyang balbas at sinabing, siya ay isang apprentice ng Shou Family's Clinic. Ang kanyang apelyido ay Dixon, pumunta kayo at hanapin siya. Natigilan si Renan. Shou Family's Clinic. Tanong ni Renan. Hindi naman siya yun di ba? Sino? Kumunot ang noo ni Lu Hongjan at tinitigan siya. Pinandilatan ni Li Jinyu si Renan at mabilis na sinabi, Master Lu, huwag mo siyang pansinin. Ang tinutukoy niya ay isang batang dilaw ang buhok. Siya ay isang kwek-kwek, at ang kanyang apelyido ay Dixon din. Ang ganitong uri ng mga kasanayang medikal ng pandaraya. Siya, hindi karapat-dapat dalhin ang iyong sapatos. Nag-isip sandali si Lu Hongjan at nagtanong, Dixon din ang apelyido niya. Nasaan siya? Pupuntahan ko siya. Hindi na kailangan. Napangiti si Li Jinyu, ang ganyang kwek-kwek, parang tae ng aso, ay hindi papasok sa mga mata mo. Isinusumpa ko na siya. Kabanata 211. Kumunot ang noo ni Renan at sinabing, Second Mother, hindi rin masama ang medical skills ni Alex Dixon. Nakatulong siya sa pamilya Ren, huwag mong sabihin yon. Saway ni Li Jinyu, wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka. Alex Dixon. Nagbago ang ekspresyon ni Lu Hongjan. Agad niyang hinawakan si Renan at tinanong, nasaan siya? Walang magawang sinabi ni Renan, gusto siyang gamutin ng tatay ko, pero pinapunta ka ng pangalawang ina, kaya pinagalitan niya ito at umalis. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Lu Hongjan, at agad siyang napag-alitan, ignorante tanga, may mata ka talaga pero bulag ka. Ang nagbigay sa akin ng bote ng gamot na ito ay si Alex Dixon. Ganito ang pakikitungo mo sa dakilang guro, bakit kailangan mo pa, para hanapin ako? Pagkatapos sabihin niyon, iwinagayway ni Lu Hongjan ang kanyang manggas at lumabas na may madilim na ekspresyon. Ito, siya. Natigilan si Li Jinyu at agad na pinagpawisan ng malamig. Nagmamadali siyang sumulong sa takot at pinigilan si Lu Hongjan. Master Lu, siya, isa lang siyang dilaw na buhok na nasa 20s. Paanong mas mataas ang kanyang medical skills kaysa sa iyo? Get lost. Kung alam kong pipi ka pa sa baboy, hindi na ako sana pumunta. Galit na sigaw ni Lu Hongjan. Tanggang babae. Siya ay may kakaibang ugali, ngunit mahal niya ang gamot gaya ng kanyang buhay. Kahit sino pa ang kabilang partido, basta naramdaman niya na mataas ang medical skills ng kabilang partido, hindi siya magagalit at mapagpakumbabang hihingi ng patnubay. Ngayong si Alex Dixon ay pinagalitan na ng shrew na ito, agad na nakaramdam ng galit si Lu Hongjan. Lalo siyang natakot na iba ang tingin sa kanya ni Alex Dixon nang malaman niyang pumunta siya sa Ren family para gamutin ang kanyang karamdaman. Nanlambot ang mga binti ni Li Jinyu dahil sa pinagalitan. Nakaramdam siya ng pagkahilo, at nagmamakaawa siya sa nanginginig na boses, ako. Paano ko malalaman na napakataas ng kanyang kakayahan sa medisina? Ikalawang ina, sinabi ko sa iyo kanina, ngunit hindi ka naniwala sa akin, malamig na sabi ni Renan. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na saya sa kanyang puso. Bamantong hininga si Lu Hongjan. Sinabi ko lang naman na si Master Alex Dixon lang ang makakapagpagaling sa katangahan ng anak mo. Isang hanggal na babae ang nararapat mamatay. Simula ngayon, hindi ko nagagamutan ang sakit ng anak ko. Kayo na ang bahala. Pagkasabi niyon ay inangat niya ang ulo niya at galit na naglakad palabas ng pinto. Paano kaya siya? Bumagsak si Li Jinyu sa lupa na parang sinampal ang kanyang mga buto. Bigla niyang sinabi kay Ren Janjan, bilisan mo at yayain mo si Master Dixon pabalik. Ako, humihingi ako ng tawad sa kanya. O diba, parang wala siyang karaming pera, diba? I'm willing to pay, kahit gaano karaming pera ang babayaran ko. Basta't mapapagaling nito ang sakit ni Fenger.
Malamig na sinabi ni Renan, ikalawang ina, hindi nagkukulang ng pera si Master Dixon. Natigilan din si Renjanjan. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang sentido, galit niyang sinipa si Lee Jinyu. Ang bastos mo kay Master Dixon. Hiniling ko sa iyo na humingi ng tawad sa kanya, ngunit tumanggi kang makinig. Ngayon, ang pagnanais na bumalik siya at gamutin si Fenger ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ako, hindi ko alam. Kasalanan ko, nagkamali ako. Bumagsak si Lee Jinyu sa lupa matapos sipin. Hindi na siya kamukha ng babaeng na-splash niya kahapon. Umiiyak siya sa panghihinayang. Kung alam niyang pambihira ang husay ni Alex Dixon sa medisina, hindi siya maglalakas loob na palitan siya. Tumingin si Renjanjan sa kanyang anak. Siya ay labis na nayayamot at nanghihinayang. Mabangis niyang saway, bulag talaga ako para magpakasal sa isang shrew na katulad mo. Magsisimula ka na sa bahay at i-freeze mo ang bank card sa kamay mo. Kung maglakas loob kang lumabas at gumawa ulit ng eksena, pagkatapos ay mawala ka sa loob ng tahanan ko. Galit talaga siya. Ang shrew na ito ay sinaktan si Alex Dixon. Sinira lang niya ang pundasyon ng Ren family. Kung hindi niya nilinis ang kalat, malamang na masisira ang Ren family ng mga kamay niya. Dad, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Renan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Renjanjan at sinabing, maghanda ka ng isang mapagbigay na regalo para kay Master Dixon para humingi ng tawad. Huwag mo munang banggitin ang tungkol sa paggamot ni Fenger sa ngayon. Kasalanan natin ang lahat. Hintayin muna natin na kumalma si Master Dixon. Ang kanyang asawa ay nagkaroon ng lahat ng uri ng mga insulto kay Alex Dixon, ngunit si Alex Dixon ay hindi sumiklab sa lugar. Iyon ay nagbibigay ng mukha kay Renan. Kung talagang pinagkakaguluhan niya ito, ang Ren family ay nasa malaking problema. Tungkol naman sa paggagamot sa sakit ng kanyang anak, hindi na siya naglakas loob na banggitin pa ito. Nagsisi si Lee Jinyu sa kanyang ginawa. Napaupo siya sa lupa at umiyak ng malakas. Ako ang nanakit kay Fenger. Naiinis na sulyap sa kanya ni Renjanjan at tinawag ang kanyang mga bodyguard. Dalhin niyo siya sa likod bahay. Kung wala ang utos ko, huwag niyo siyang palabasin. Kung gagawa pa siya ng eksena, ihagis mo siya sa kalye at huwag siyang papasukin sa pintuan ng Ren family. Mabilis na pumunta ang dalawang bodyguard, isa sa kaliwa at isa sa kanan, hinawakan ang braso ni Lee Jinyu at kinaladkad palabas ng pinto. Renjanjan, hindi mo ito magagawa sa akin. Ang mukha ni Lee Jinyu ay natatakpan ng uhog, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang siya ay sumisigaw. Bigyan mo siya ng isang sampal at tumahimik siya. Sabi ni Renjanjan sa malamig na boses. Sapat na sa kanya ang tusong ito, ngunit tiniis niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang pamilya at kaunlaran ng mundo. Ngayon, sinaktan ng shrew na ito si Alex Dixon, at sinaktan din ang kanyang anak na si Renfeng. Ayaw na niyang magparaya pa. Gayunpaman, hindi niya masisisi ang sinuman sa lahat ng ito. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging mahina niya. For Renan's sake, buti na lang at hindi siya naghiganti sa Ren family. Paano pa kaya ang mukha niya para anyayahan si Alex Dixon na gamutin ang kanyang anak? Saglit na nag-alinlangan ang isa sa mga bodyguard bago marahas na sinampal ang mukha ni Lee Jinyu. Nag-init ang mukha ni Lee Jinyu sa sakit. Nagpumiglas siya at sumigaw, maglakas loob kang saktan ako. Dalawang sampal pa. Gustong mag-tantrum ni Lee Jinyu, ngunit isa pang dosenang sampal ang damapo sa kanyang mukha, dahilan upang hindi siya makasigaw. Magulo ang buhok niya at umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Wala na siyang kay-abangan. Umiyak siya ng malakas at kinaladkad palabas ng bahay. Si Renjanjan ay tila may edad na 10 taon. Bumantong hininga siya at tumangala kay Renan. I used to treat you as an outsider. Pero ngayon, parang nagkamali ako. Master Dixon's pharmaceutical factory, you have to pay any price to repair it. The future of Ren family will depend on you. Bumantong hininga si Renan sa kanyang puso at magalang na sinabi, Itay, ito ang dapat gawin ng mga anak. Saglit na nag-isip si Renjanjan at sinabing, gayon din, ang posisyon ng chairman ng Haicheng Chamber of Commerce ay ililipat kay Master Dixon.
Mula ngayon, ang mundo ng negosyo ng Haicheng ay makikinig kay Master Dixon ng mag-isa. Ama, huminga ng malalim si Renan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay handang magbayad ng ganoong halaga para ipahayag ang kanyang kasalanan. Ang chairman ng Chamber of Commerce ay hindi lamang isang titulo, ngunit higit sa lahat, ang mga hinaharap na maaaring dalhin ng posisyon na ito. Matagal bago mabawi ni Renan ang kanyang sentido. Walang pagkaantala, kinuha niya ang paglabas na gawa sa purong ginto at umalis. Tuldok, kinabukasan. Personal na nagmaneho si Li Tailei sa Guanay Pavilion kasama si Alex Dixon. Ang Haicheng ay matatagpuan sa bakana ng karagatan, at ang tubig ng ilog ay umaagos sa karagatan. Bawat taon, magkakaroon ng malaking pagtaas ng tubig na umaakit sa mga turista na pumunta at manunood. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ngayon na ang oras upang panuurin ang tide. Ang lahat ng mga restaurant at hotel sa dalampasigan ay puno ng mga tao. Ang Guanay Pavilion ang pinakamarangyang restaurant dito. Kahit na ang presyo ay ang pinakamahal, ang pasukan ay napakatahimik. Hindi sa karaniwang walang bisitang tumutuloy, ngunit ito ay nabook ng mayayamang Nanguang Merchant Union para sa isang piging. Ang piging na ito ay nag-imbita ng 7 tagapangulo mula sa mga pangunahing lungsod na nagpupulong sa ika-5 palapag upang panuurin ang pagtaas ng tubig. Ang iba sa mga hindi importanteng miyembro ay kumakain sa ibaba at nagpapalitan ng pagkakataon sa negosyo. Bagamat mayaman si Li Tailei, wala siyang makapangyarihang background ng pamilya, kaya si Ren Jianjian ang chairman ng Haicheng Chamber of Commerce. Gayunpaman, hindi siya dumating ngayon. Alam niyang dadalo si Alex Dixon sa handaan, kaya hiniling niya kay Renan na ipinasa kay Alex Dixon ang certificate ng chairman. Pagdating sa Guanas Pavilion, binati ni Li Tailei ang lahat, pagkatapos ay dinala si Alex Dixon sa ika-5 palapag. Malawak ang bulwagan sa ika-5 palapag, at walang bintana mula sa sahig hanggang kisame. Sa halip, diretso itong nakaharap sa dagat. Sa di kalayuan, ang langit at dagat ay isang kulay, napakaganda at malawak. Umupo ang 5 tao sa tabi ng mesa sa tabi ng rehas. Lahat sila ay may kakaibang tindig. Isang tingin at masasabi na sila ay matagumpay na tao. Ang 5 taong ito ay ang mga pangunahing tauhan ng Nanguang Merchant Union, gayon din ang mga tagapangulo ng mga pangunahing lungsod. Nauna nang tumawag si Li Tailei at sinabi sa kanila na ihahatid niya si Alex Dixon. Ipinaalam niya ang mga gwardya, pagkatapos ay pumasok kasama si Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Lahat, ito si Master Dixon, na dinala ko sa pulong." Si Master Dixon ay hindi lamang magaling sa medisina, ngunit plano rin niyang magnegosyo sa Haicheng. Kasalukuyan siyang naghahanda ng isang pharmaceutical factory. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsabi, "Ikaw ay taga Jinling." Magalang na tumungo si Alex Dixon at sinabing, "Galing ako sa Jinling papuntang Haicheng." "Kumusta, mga tagapangulo?" "Maupo ka," sabi ng medyo may edad na. Maliban sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang iba pang mga tao ay nagtaas ng ulo at sinulyapan si Alex Dixon. Nagmamalaki silang tumungo at nag-iwas ng tingin. Lalo na ang isang matandang lalaki. Tinapunan lang niya ng mapang-asar na tingin si Alex Dixon bago ibinaba ang ulo para uminom ng tsaa at hindi pinansin. Masyadong halata ang pagmamaliit ng mga taong ito. Medyo napahiya din si Li Tailei, ngunit si Alex Dixon ay hindi alipin o suplada. Pumunta siya sa bakanteng upuan at umupo. Sa pagkakataong ito, inilapag ng matanda ang tasa at maliit na pinag-uusapan, ito ang posisyon ng isang miyembro ng Chamber of Commerce. Kahit hindi siya dumating, wala kang karapatang umupo at magsalita. Kabanata 212. Kumunot ang noo ng medyo may edad na lalaki. Alam niyang minamaliit niya si Alex Dixon, ngunit wala siyang sinabi. Siya ang chairman ng Chamber of Commerce ng Leping City, habang ang matanda ay ang deputy chief ng Nanguang's Chamber of Commerce, Gujihay. Hindi niya kailangang saktan ang deputy chief para sa isang maliit na figure tulad ni Alex Dixon. Umupo na si Alex Dixon. Nang marinig niya ito, hindi siya kumikibo. Itinaas lang niya ang kanyang ulo at sinabing may payak ng ngiti, "Sa tingin ko ay mayroon akong mga kwalifikasyon." Nagulat ang lahat nang marinig ang mga salitang ito.
Nagtaas ng ulo ang iilang pinuno ng guild sa pagkagulat. Kumunot ang noo nila at tinitigan si Alex Dixon. Natigilan din si Lee Tai-lei, at kinakabahan siyang nagtaas ng ulo. Tinitigan ni Gu Jihai si Alex Dixon ng ilang segundo at hindi gumagalaw. Bigla na lang siyang nagpakawala ng buntong hininga at ngumisi. Hehe, ang yabang ng batang ito. I suppose your father is also from the Jing City. Puno ng panunuya at pangungutya ang tono niya. Nagsalubong ang kilay ni Lee Tai-lei. Malinaw na alam ng kabilang partido na walang anumang background si Alex Dixon. Ngayong isiniwalat na niya ang background ng kanyang pamilya, ito na ang tinatawag na paglalantad ng katotohanan. Umiti si Alex Dixon na hindi alipin o mapagmataas at sinabing, wala akong anumang pinagmulang pamilya, ngunit mayroon ako nito. Hindi ko alam kung sapat ba akong kwalipikado. Pagkasabi niyon ay may inilabas siyang purong gintong card sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa. Ito ay, nanlamig ang mukha ni Gu Jihai. Tinitigan niya ang card, hindi makapagsalita ng matagal. Nagulat din ang ilang guild leaders na naroroon. Hindi ba ito mangyayari ng guild master ng Haicheng Chamber of Commerce? Bakit nasa iyong mga kamay? Ang gintong card na ito ay ang resulta ng pagkakakilanlan na ibinigay sa 7 presidente ng Merchant Union. Ang taong may hawak nitong golden card ay ang guild master ng Chamber of Commerce. Umiti si Alex Dixon at nagtanong, may karapatan ba akong umupo ngayon? Bago siya dumating sa Merchant Union, personal na lumapit sa kanya si Renan at iniabot sa kanya ang golden card na nasa presidente ng Haicheng Chamber of Commerce. Nais daw niyang ipahayag ang paghingi ng tawad sa pamilya Ren. Inalis ni Ren Jianjian ang kanyang posisyon bilang chairman ng Haicheng Chamber of Commerce at ipinasa ito kay Alex Dixon. Nagpadala rin siya ng liham para ipaalam sa lahat ng miyembro ng Haicheng Chamber of Commerce. Gayunpaman, ang bagay ay nangyari ng biglaan na si Lee Tai-lei ay sinasamahan si Alex Dixon sa lahat ng oras na ito. Wala siyang oras para basahin ang email, kaya hindi niya alam ang tungkol dito. Napatulala ang grupo ng mga tao. Tahimik ang buong silid, at ang lahat ng kanilang mga mata ay nagkokontento sa gintong card sa mesa. Laking gulat ni Lee Tai-lei na nakabukas ang bibig. Hindi niya akalain na ibibigay ng Ren family ang posisyon ng chairman ng Haicheng Chamber of Commerce sa kanya para magtagumpay si Alex Dixon. Ang chairman ng Haicheng Chamber of Commerce ay nagkaroon ng maraming tagumpay. Maaari rin niyang tipunin ang lahat ng tao sa mundo ng negosyo sa Haicheng anumang oras. Mukhang nag-effort ang Ren family para pasayahin si Alex Dixon. Natigilan si Gu Jihai saglit. Bigla niyang hinampas ang dilaw na mesang kahoy na peras at galit na galit, ang Ren Jianjian na ito ay nanggugulo. How dare he not inform the Merchant Union about such big matter? Lihim niyang inilipat ito sa ibang tao. Umubo si Lee Tai-lei at sinabing Vice Leader, may karapatan ang Merchant Union na piliin ang Chambers of Commerce ng bawat lungsod ay may kanya-kanyang. Hindi makikialam ang Merchant Union sa halalan ng mga chairman ng bawat lungsod. Ang isang batang may dilaw na buhok na tulad niya ay kwalipikadong maging chairman ng Haicheng. Galit na sabi ni Gu Jihai. Siya ang vice-presidente ng Merchant Union, at ang pamilyang Gu ay isa sa pinakamahusay sa buong rehiyon ng Nanguang. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagsalita kanina ay tinawag na Zhou Changshan, ang presidente ng Leping Chamber of Commerce. Umiling siya at sinabing, masyadong bata si Ren Jianjian. Kahit gusto mong magpalit ng presidente, kailangan mong iboto ang mga miyembro ng Haicheng Chamber of Commerce na makapasa. Nakapasa na ang karamihan sa mga miyembro, mahinang sabi ni Alex Dixon, pwede kang tumawag at magtanong. Mayroon na siyang tiyak na katayuan sa mundo ng negosyo ng Haicheng. Sa pangunguna ng Ren family, karamihan sa mga miyembro ng Chamber of Commerce ay walang nangyayari. Bumalik sa katinoan si Lee Tai-lei at mabilis na sinabi, miyembro rin ako ng Haicheng Chamber of Commerce. Sumasang-ayon ako na si Master Dixon ang magiging chairman. Madilim ang mukha ni Gu Jihai. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na gumawa ng ilang mga tawag sa telepono upang magtanong. Matapos makuha ang sagot na pumayag ang kabilang partido na ihalal si Alex Dixon, lalong pumangit ang mukha nito. Bigla siyang tumayo at sumangot ng malamig.
Maling gamot ang ininom ni Renjanjan at itinulak niya ang lahat ng triad at tributarista sa posisyon ng presidente. Baliw siya, pero malay pa rin ako. Dahil gusto mong umupo dito, kung gayon ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ako, Gu, ay huwag na huwag kang makikipag-deskmate sa ganyang kalazwa. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Gujihai at lumabas ng pinto. Talagang hindi sineseryoso ni Renjanjan ang Merchant Union, malungkot na sabi ni Zhou Changshan at tumayo din para lumabas ng pinto. Tumayo ang ilang presidente sa hapag at lumabas na nakakunot ang mga kilay. Kahit na si Alex Dixon ang guild leader ng Haicheng Chamber of Commerce at kwalipikadong maupo rito, hindi nila hinamak ang pagiging deskmate ng taong ito. Masyadong nakakahiya. Madilim ang mukha ni Li Tailei. Naglakad siya sa harap ni Gu Jihai at hinarangan siya. Elder Gu, si Master Dixon na ngayon ang chairman ng Haicheng Chamber of Commerce. May karapatan siyang umupo dito. Hindi ba masyado kayong walang galang sa ating chairman? Sa palagay mo, nasaan ang ating Haicheng Chamber of Commerce? Umisi si Gu Jihai, Li Tailei, kung mahalal ka bilang chairman, tiyak na wala akong sasabihin. Pero hindi kilalang bata, sino siya sa tingin niya? Karapat-dapat ba siyang maging pantay sa atin? Naging matigas ang mga mata ni Li Tailei at malamig na sinabi niya, Gu Jihai, mangyaring maging magalang. Iginagalang kita bilang Deputy Chief ng Chamber of Commerce. Si Master Dixon ang presidente ng Haicheng. Pakiusap, ipakita mo sa kanya ang paggalang. Kung hindi, maghahanap ka sa buong mundo ng negosyo ng Haicheng. Li Tailei, parang nabaliw ka na rin. Nagalit si Gu Jihai. Itinuro niya si Alex Dixon at sinabing, sabihin mo, isa lang siyang dilaw na buhok. Anong karapatan niyang maging presidente ng Haicheng Chamber of Commerce? Kung gusto mong kumain ako ng walang katulad niya, matatawa ako hanggang malaglag ang ngipin ko. Ni Zhou Changshan sa walang malasakit na tono, Li Tailei, ang Haicheng mo ang lumabag sa mga patakaran at tinatrato ang lahat ng hindi ka mag-anak bilang chairman. Kaysa sa 3 bilyong halaga ng mga asset. Kung hindi, hindi ka sumasali. 3 bilyon lang naman. Hindi mahirap, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Tumawa si Gu Jihai sa galit. Sige, pagkatapos ay mangyaring kumuha ng 3 bilyong cash sa lugar. Kung hindi, lumabas ka sa Guanay Pavilion at huwag nang pumasok sa Merchant Union muli. Ang yabang talaga nitong brat na dilaw ang buhok. Noong una, pinaplano niyang bigyan ng mukha si Li Tailei at hayaan ang taong ito na maupo sa ibaba. Sinong mag-aakala na sobrang yabang ng ugali niya? Sinadya niyang i-emphasize ang salitang cash dahil alam niyang hindi ito may lalabas ni Alex Dixon. Ang ilang mga pinuno ng guild ay nagsiwalat ng hitsura ng paghamak. Hindi sila naniwala na si Alex Dixon ay may karaming pera. Bagamat hindi sila ng 1 bilyon, karamihan sa kanila ay mga fixed asset. Imposible rin para sa kanila na kumuha ng 3 bilyong liquid asset ng sabay-sabay. At napakabata pa ni Alex Dixon. Kahit na siya ay isang rich kid o isang junior ng isang pamilya, ang mga matatanda ng pamilya ay hindi magbibigay sa kanya ng gayon karaming pera. Isa pa, sa kanyang pananamit, hindi siya mukhang young master mula sa isang mayamang pamilya. Nakangiting sabi ni Alex Dixon, 3 billion. It was not a big deal. Sandali lang. Magmamakaawa kayong lahat na bigyan ako ng 3 bilyon. Mangarap ka. Tumingon si Gu Jihai at galit na sumigaw. Li Tailei, hinahangaan ng iyong Haicheng Chamber of Commerce ang ganitong klase ng manloloko bilang kanilang chairman. Sa tingin ko iyong Haicheng ay nasa kaguluhan. Hindi ka na maaaring maging pangunahing miyembro ng Merchant Union. Pagkatapos sabihin iyon, malamig na nag-utos si Gu Jihai, lahat ng tao ay bumoto at bumoto. Sa tingin ko ang Haicheng Chamber of Commerce ay hindi na nag-utos sa pamamahala ng Merchant Union. Ako ang unang tumutol. Kabanata 213. Pagkatapos magsalita ni Gu Jihai, itinaas niya ang kanyang kamay. Kaagad, itinaas din ng iilang tagapangulo ng Kamara ng Komersyo ang kanilang mga kamay upang bumoto para paalisin ang pamamahala ng Haicheng sa Merchant Union. Ang isang mababang antas na figure tulad ni Alex Dixon ay hindi karapat-dapat na iugnay sa kanila. Nang marinig ang mga salita ng lahat, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon.
Nang ang iilan sa kanila ay sunod-sunod na nagtaas ng kanilang mga kamay, si Litaylay ay nag-aalalang itinapakan ang kanyang mga paa sa likuran niya. Noon lamang ibinuka ni Alex Dixon ang kanyang bibig at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mayroon akong isang bagay." Pagkatapos mong makita ito, hindi pa huli ang lahat para magdesisyon. Humph, ano sa tingin mo ang lugar na ito? Nakita na ng mga tao dito ang lahat. Si Gu Jihai ay malamig na sumimangot na may galit. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha ng kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito at inilagay sa mesa. Napatingin ang lahat sa mga table tas na nasa mesa. Ang mga table tas ay simple at simple. Napuno sila ng maliliit na butas. Ang pangit ng mga ekspresyon nila. Pinagtatawanan mo ba kami? Nagpakita si Gu Zihi ng isang mamamatay tao na ekspresyon. Ang batang ito ay walang alinlangan na iniinsulto sila sa pamamagitan ng pagkuha ng ganoong bagay. Si Alex Dixon ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam at sinabing, "Are you kidding me? Are you worthy?" Namula ang mukha ni Gu Jihai at galit na sinabi niya, "Anak, nililigawan mo si kamatayan." Napalingon si Alex Dixon at mahinahong sinabi, "Ang pill na ito ay tinatawag na rejuvenation pill. Nagagamot nito ang cancer, at maaaring pansamantalang ibalik ang katawan ng isang tao sa murang estado na 25 taong gulang. Ito ay tatagal hanggang mawala ang epektong panggamot. Sa paligid ng kalahating buwan." Ano? Nagulat ang lahat. Si Zhou Changshan ay malamig na sumangot at sinabing, "Ang tabletang ito ay tinatawag na rejuvenation pill. Maaari nitong pagalingin ang cancer, at pansamantalang maibabalik nito ang katawan ng isang tao sa murang estado na 25 taong gulang. Ito ay tatagal hanggang sa mawala ang epekto ng tableta. How can this medicine exist? Paano mo mapapatunayan?" Nagulat din si Gu Jihai. Matapos marinig na nakakapagpagaling ito ng cancer, hindi niya maigalaw ang kanyang mga tainga. Bagamat alam niyang nagsisi ang batang ito sa kanya, hindi niya sinungaling na maiwasang magkaroon ng kislap ng pag-asa. Paano kung totoo nga? Napatingin sa kanila si Alex Dixon at tumingin sa pinakamatandang lalaki na may kulay silver na buhok. Itinuro niya ang kanyang daliri at sinabing, "Ikaw, halika at subukan. Anak, magpakita ng respeto." Ang matandang iyon ay ang chairman ng Chamber of Commerce ng Changping City, si Lu Mingyuan. Ang kanyang net worth ay hindi bababa sa 10 bilyon. Hindi pa siya sinisigawan ng ganyan. Pinisil ni Alex Dixon ang kaunting medicinal paste mula sa revival pill. Hindi man lang siya nagtaas ng ulo at sinabing, "Makakahanap ako ng matandang kahit saan. Kung patuloy kang magsalita ng walang kaparikan, mawawalan ka ng karapatang bilhin ito. Pag-isipan mo muna ito bago magbulalas." Agad na nagalit si Lu Mingyuan, ngunit sa kanyang edad, ang pinaka-inaalala niya ay kalusugan. Naisip niya na kung gumana ang gamot na ito at wala siyang karapatang bilhin ito, mas malala pa ito. Pinipigilan niya ang kanyang galit at malamig na sinabi, "Kung manggahas kang magsinungaling sa amin, huwag mong isipin ang pag-alis dito ngayon." Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Lu Mingyuan sa gilid. Napakaraming kalokohan. Pinisil ni Alex Dixon ang kanyang kamay at itinapon ang maliit na piraso ng medicinal paste sa bibig ni Lu Mingyuan. Ang mga mata ng lahat ay nakikipagkwentuhan kay Lu Mingyuan. Nakatutok sa kanya ang mga mata ni Gu Jihai habang nagtanong, "Gaano katagal magkakabisa ang gamot na ito?" Agad-agad, tinuro ni Alex Dixon si Lu Mingyuan. Sa sandaling ito, namula ang mukha ni Lu Mingyuan. Ang pilak niyang buhok ay isa-isang naging itim. Pati ang mga kulubat sa mukha niya ay nakinis. Naging makinis ang kanyang balat at nawala ang kanyang mga age spot. Isang himala. Isa siyang Diyos. Bulong ni Zhou Changshan sa sarili. Sa sandaling ito, ang lahat ay ganap na natulala sa eksenang nasa harapan nila. Ilang sandali pa, bumalik si Lu Mingyuan sa kanyang katinoan. Agad niyang hinawakan si Alex Dixon at sinabing, "Alex Dixon. Ano? 1 bilyon. Matandang Lu, ang liit talaga ng bigay mo. Bibigyan kita ng 2 bilyon. Namula rin ang mukha ni Zhou Changshan. Ito ay hindi pambili ng gamot, ito ay pagbili ng buhay. Ang medical pill na ito ay nangangailangan ng isang buhay.
Nag-aapoy din ang mga mata ni Litaylay habang sinasabi, Master Dixon, itong tableta, gusto ko ring bilhin ito. Nasa iyo ang presyo. Para sa mga taong ito, ang pera ay isang numero lamang, paano ito magiging mas mahalaga kaysa sa kalusugan? Kahit gaano karaming pera ang ginastos nila, willing silang bilhin ito. Nilaybot ng tingin ni Alex Dixon ang mga taong ito. Nakita niyang lahat sila ay nakitingin sa revival pill na may nag-aapoy na mga mata, at medyo lumuwag ang kanilang mga puso. Sa sandaling ito, biglang itinulak ni Gujihai ang lahat at nagmamadaling tumakbo kay Alex Dixon. Sabi niya, magbabayad ako ng 3 bilyon. Ibenta mo sa akin. Tumingin sa kanya si Alex Dixon na may kalmadong ekspresyon. Mahirap sabihin kung masaya ba siya o galit. Kanina lang, sinabi niyang hindi karapat-dapat umupo si Alex Dixon sa kanila, pero ngayon, nagmamakaawa siya kay Alex Dixon. Para bang alam niyang nagkamali siya, biglang sinampal ni Gujihai ang sarili sa mukha. Napaluhod siya at nanatiling nakayuko kay Alex Dixon. Umiyak siya, ako ang nabulag ng katandaan at nakasakit kay Master Dixon. Patawarin mo sana ako, ngunit kailangan mong ibenta sa akin ang gamot. Gaano man ang halaga nito, si Master Dixon ay magbibid sa sarili. Hanggat kaya ko, itong bilhin, kahit ibigay ko sa iyo ang bahagi ng ari-arian ng pamilya Gu, wala akong sasabihin. Si Zhou Changshan at ang iba ay ganap na natulala nang makita nila ang eksenang ito. Bamulong pa si Lu Mingyuan, Alliance Master Gu, ikaw. Hindi mo kailangang gawin ito, tama. Masyadong matindi ang pagganap ni Gujihai. Kahit na para kumita, hindi naman kailangang lumuhad kay Alex Dixon, di ba? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gujihai at sinabing, hindi ko ito itatago sa lahat. Wala na akong maraming oras pa. Ano? Nagulat ang lahat. Na-diagnose na ang pancreatic cancer ko, middle and late stage. Sa panahon na ito, nagpapagamot na ako sa ibang bansa, pero sabi sa akin ng doktor, 8 months lang ako mabubuhay. This time, the reason why gusto kong ilabas ang Luminous Moonstone. Gusto ko ring gamitin ang mahiwagang bagay na ito para makilala sa kanila sa mga pambihirang tao. Lahat, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng paraan. Sabi ni Gujihai. Tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata, at patuloy siyang nagmamakaawa sa karamihan. Walang sino man ang maaaring baliwalain ang kanilang buhay. Ito ay totoo lalo na para sa isang mayamang tulad niya, na alam kung gaano kahalaga ang buhay bago siya mamatay. Saglit na nag-alinlangan si Zhou Changshan, pagkatapos ay bumuntong hininga at sinabing, tumigil na ako, ayoko nang makipag-away. Ang iba pang pinuno ng guild ay nagpahayag din ng kanilang mga saloobin. Pagkatapos ng lahat, naghihintay si Gujihai na iligtas ang kanyang buhay. Kung ninakawan nila siya ngayon, ito ay isang mahusay na buhay at kamatayang sama ng loob. Salamat, lahat. Labis ang pasasalamat ni Gujihai. Nanatili siyang nagkawtaw sa lahat. Iniwasan siya ng lahat, hindi nangangahas na tanggapin ang kanyang pana. Tanging si Alex Dixon lang ang nakatayo sa harapan niya at tinanggap ang kanyang kawtaw. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi ni Alex Dixon, sige, ibibigay ko ito sa iyo. Gayunpaman, ang pera ay walang kabuluhan sa akin. Gusto ko ang moonstone sa iyong kamay. Nakahinga ng maluwag si Gujihai nang marinig niyang sumang-ayon si Alex Dixon. Kinuha niya ang kahoy na kahon, lumuhad at sinabing, lumuhad at pasalamatan si Master Dixon sa kanyang dakilang kabaitan. Tiningnan niya ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Alex Dixon. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Gujihai sa kanyang puso. Ang matandang mata ko na ang nabubulag sa edad. Paulit-ulit kong sinimula na puntiryahin si Master Dixon, ngunit hindi mo pinansin ang mga nakaraan kong sama ng loob at ibinenta mo pa sa akin ang tableta. Ibibigay ko sa iyo ang moonstone at babayaran ko si Master ng 500 milyon. Labis na nahihiya si Gujihai. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Hindi naman talaga masama ang isip ng taong ito. Buti na lang matagal na siyang nasa mataas na posisyon at marami na siyang pinapahangin. Huwag kang mag-alala tungkol dito, hindi ko ito isinasapuso, sabi ni Alex Dixon. Lalong namula ang mukha ni Gujihai. Kinuha niya ang moonstone at ibinigay kay Alex Dixon bago magalang na sinabi, si Master Dixon ay isang mapagbigay na tao.
Ikaw ay tunay na isang batang talento. Ako, si Gu Jihai, ay nagpasya na ikaw ang aking benefactor. Kung may mangyari, sa hinaharap, ako, Gu, ay hindi tatanggi sa iyo. Kinuha ni Alex Dixon ang luminous moonstone at naramdaman ito saglit. Wala siyang naramdamang gumagalaw na chi sa loob nito kaya itinago niya ito nang hindi nagsisiwalat ng anuman. Binalak niyang pag-aralan ito pagbalik niya. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Alex Dixon, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa inyong handaan sa pagkakataong ito ay dahil mayroon pa akong isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Kabanata 214 Master Dixon, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Galit pa rin si Lu Mingyuan na hindi niya ininom ang tableta. Umiti siya at sinabing, pero, isa lang ba talaga sa mga ito? Kung mayroon ka pa, handa akong gumastos ng malaking pera para mabili ito. Ang kanyang mga salita ay naiisip din ng ibang mga pinuno. Napatingin silang lahat kay Alex Dixon. Ang gayong banal na gamot ay isang bagay na maaari lamang nilang hilingin. Ang gusto kong pag-usapan ay may kaugnayan din sa bagay na ito. Nagtaas ng ulo si Alex Dixon. Ang revival pill na pinino ko ay talagang hindi madaling gawin, at imposible rin na mas-produce ito. Ngunit ang isang tableta na may katulad na epekto sa gamot, hanggat ang mga sangkap ng gamot ay nasa lugar at ang pamamaraan ay mahigpit, maaari itong mas-produced. Gayunpaman, ang nakapagpapagaling na epekto ay 5% lamang ng revival pill. Nadismaya si Lu Mingyuan noong una, ngunit pagkatapos ay nagtaas siya ng ulo dahil sa pagtataka. Ang pill na iyon ngayon ay karaniwang isang immortal pill. Hindi katakataka na isa lang sa mundo. Upang makagawa ng isang tableta na may nakapagpapagaling na epekto na 5%, ito ay lubos na sapat para sa isang ordinaryong tao na ubusin ito. Kung ang isang tao ay umiinom ng tableta sa loob ng mahabang panahon, maaari rin itong pahabain ang buhay ng isang tao. Nagmamadali niyang sinabi, Master Dixon, hindi problema ang mga halamang gamot. Kakayanin ng Lu na ito ang lahat. Sunod-sunod na tumugon ang ilang lider ng guild, lalo na si Gu Jihai, na higit na sumuporta sa kanya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, naghahanda ako ng pabrika ng parmasyutiko sa Haicheng. Hiniling ko sa Renhet ang natumulong sa pagtatayo ng pabrika, ngunit marami pa ring problema, tulad ng supply ng mga halamang gamot, pangangalap ng mga tao, at problema ng bentahan ng gamot. Kailangan ko ng tutulong sa akin sa paghahanda. Nang matapos siyang magsalita, agad na tinapik ni Lu Mingyuan ang kanyang dibdib. Master Dixon, huwag kang mag-alala. Pinapatakbo ko ang negosyo ng medicinal herbs sa aking tahanan. Ipauwi mo sa akin ang mga medicinal herbs. Si Zhou Changshan ay hindi rin gustong mahuli. Mabilis siyang pumunta sa harap at sinabing, Master Dixon, ang pamilya Zhao ay may kumpanya ng paggawa. Ako ang mamamahala sa mga tauhan ng pabrika. Nakuha ni Gu Jihai ang revival pill at sabik din siyang maging matulungin. Mabilis niyang sinabi, ang aming pamilyang Gu ay may malawak na network ng mga kontak at ang pagbibenta ng gamot sa hinaharap. Mayroon din kaming mga kumpanya ng gamot sa kanluran. May mga tindahan ng gamot sa buong bansa. Pagdating ng panahon, gagawin namin ang aming makakaya para isapubliko ito. Sunod-sunod na ipinahayag ng mga tao ang kanilang mga pananaw. Mayroon silang pera upang bayaran, at kailangan nilang maglagay ng maraming pagsisikap. Sinabi ni Alex Dixon, salamat sa inyong lahat para sa inyong suporta. Pagdating ng panahon, ibigay ang 10% ng gamot sa inyong lahat. Nagpalitan ng tingin ang ilang lider ng guild at may ilang pag-aalinlangan. 10% lang ito ay masyadong maliit para sa kanila upang hatiin ito ng pantay-pantay. Nakita ni Alex Dixon ang kanilang mga iniisip at sinabing, magkano sa palagay mo ang pill na ito ay maaaring ibenta? Saglit na nag-alinlangan si Gu Jihai at sinabing, kung talagang makakamit nito ang 5% ng epekto ng revival pill, sa tingin ko ay hindi rin sapat ang 1,000,000 yuan para matugunan ang pangangailangan. Medyo mataas ang 1,000,000, pansamantala itakda natin ang presyo sa 500,000 yuan. Sa tingin mo magkano ang halaga? Tanong ulit ni Alex Dixon. Hindi matiyak ni Gu Jihai. Ang ganitong uri ng gamot sa espiritu ay talagang ginawa mula sa mga pambihirang halamang gamot, at tiyak na hindi mababa ang halaga.
Umiti si Alex Dixon at sinabing, wala pang ₱5. Ano? Lahat ay nagtaas ng ulo sa gulat, hindi nangangahas na maniwala sa kanilang narinig. Isang mahiwagang tableta, ang halaga ay ₱5 lamang kada tableta. Ito ay mas mura pa kaysa sa repolyo. Agad na natuwa ang mga tao. Ang ganitong uri ng negosyo ay ganap na kumikita. Kahit na 10% lang, isa pa rin itong gintong bundok. Si Lu Mingyuan ang pinakamagaling. Nagmamadali niyang sinabi, Master Dixon, nagkataon na lahat ay naruroon ngayon. Lahat, pag-usapan natin at ihanda ang pabrika ng parmasyutiko sa lalong madaling panahon. Ito ay kumukuha ng pera. Kung siya ay mabagal, natatakot siya na siya ay mahuli ng iba. Sige, ako ang Vice Alliance Master. Ako ang mamumuno at aasikasuhin ang bagay na ito. Bukas na sabi ni Gu Jihai, kung gayon ay magbabayad kami ng mga dibidendo batay sa kontribusyon ng lahat. Siya ang deputy chief, kaya natural, sasamantalahin niya ang bagay na ito. Si Zhou Changshan ay nag-aalaga lamang sa mga tao, kaya ang mga dibidendo ay hindi gaanong malaki. Walang gana niyang tanong, Master Dixon, gusto pa ba ng pharmaceutical factory na bumuo ng iba pang mga gamot? Itong Zhao na ito ay handang ibigay ang lahat. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, sa kasalukuyan, naghahanda pa rin ang pabrika ng parmasyutiko. Sa darating, bubuo sila ng Black Jade Ointment para gamutin ang mga bali, gayon din ang Muscle Revitalization Water upang gamutin ang mga paso. Black Jade Ointment. Ito kaya ang uri ng spirit medicine na nagpagaling kay Ren Jianjian sa exposition. Si Zhou Changshan ay walang katulad na gulat at nagmamadaling sinabi, kung ganoon, ako, si Zhao, ay kukuha ng lahat ng sangkap na panggamot ng Black Jade Ointment. Nasa sabik din si Lu Mingyuan. Gulat na sabi niya, nasunog ang bunsong anak ng Ren family. Ginamit lang ni Lu Godly Doctor ang Gayuma sa bote ng gamot sa mata para palakihin muli ang kanyang patay na mga kalamnan. Ito kaya ang Muscle Revitalization Water. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na ang kanilang impormasyon ay napakahusay ng kaalaman. Tumango siya at sinabing, oo. Nagkagulo ang mga tao. Ang dalawang uri ng espiritong gamot na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa Haicheng. Maraming mga pharmaceutical merchant ang nagsikap na maghanap ng mga parmasyutiko. Hindi nila inaasahan na nasa harapan na pala nila. Agad na sinabi ni Lu Mingyuan na tuwang-tuwa, ang mga halamang gamot at lakas tao para sa muscle revitalizing water, itong si Lu ay ganap na may pananagutan dito. Ang natitirang mga pinuno ng guild ay isang hakbang sa likod at nagmamadaling pinisil sa gilid ni Alex Dixon, nagtatanong kung mayroon pang ibang halamang gamot. Uminom si Alex Dixon ng isang subo ng tsaa at sinabing, huwag magmamadali. Marami pa ring halamang gamot. Lahat ay may bahagi. Nang marinig nila na lahat ay may kaati, lahat sila ay ngumiti at sinubukang paboran si Alex Dixon. Nagpaplano si Lu Mingyuan sa kanyang puso. Kinuha niya ang mga sangkap na panggamot para sa muscle revitalizing water, kaya natural na mayroon siyang medicinal formula. Kung lahat ng gamot na ito ay kumikita, maaari rin siyang magbukas ng isang pabrika ng parmasyutiko na may formula ng gamot. Hindi ba niya kayang i-monopolize ang tubo? Hindi lang siya, kumikislap din ang mga mata ng dalawa. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang lihim na motibo. Sa ilalim ng mabibigat na nasa labas, sino ang hindi matutukso? Gumalaw ang puso ni Lu Mingyuan, at ngumiti siya ng paumanhin, Master Dixon, kailangan din ng oras para ihanda ang mga sangkap na panggamot. Maaari mo bang sabihin sa amin kung anong mga sangkap at dosis ng gamot ang kailangan para punuin ang gamot? Kumuha si Alex Dixon ng 2 pirasong papel at ibinigay kay Li Tailei para ipamahagi. Narito na ang Race Eta ng Black Jade Ointment at Rejuvenation Peel. Hindi inaasahan ni Lu Mingyuan na hindi siya handa. Natuwa siya at mabilis na kinuha ang 2 formula. President Lu, mabilis mo silang naaga. Umuso si Gu Jihai. Gusto mo bang kunin ang lahat para sa iyong sarili? Nagalit si Lu Mingyuan na inilantad niya, ngunit sinabi niya, ginagamit ko lang ito para ihanda ang mga halamang gamot. Hanggat nakuha niya ang medicinal formula, ito ay katumbas ng paghawak ng isang gintong bundok sa kanyang kamay. Bakit kailangan niyang ibigay ang 70% kay Alex Dixon?
Tumingin sa kanya si Li Tailei na may maningning na mga mata at nagbanta sa malamig na boses. Tagapangulo Lu, ipinapayo ko sa iyo na huwag magkaroon ng anumang ideya tungkol sa race ETA. Ganyan ba akong tao? May kumpiyansa na sinabi ni Lu Mingyuan, ngunit sa kanyang puso, nagalit siya na nakikialam kay Li Tailei. Tumayo si Alex Dixon at ngumiti, tapos nanlamig ang mukha niya. Mga pinuno ng guild, ang mga formula ng gamot na ito ay hindi karapat-dapat na banggitin sa aking mga mata. Ngunit kung ang isang tao ay may anumang masasamang ideya, mas mabuting timbangin mo muna ang iyong sarili. Kung mayroon kang sapat na timbang o wala upang labanan ako. Tumayo siya, kumuha ng isang tasa ng tsaa, lumakad sa rehas, at casual na nagbuhos ng tsaa sa labas ng bintana. Kasabay ng pagtilamsik ng tsaa sa hangin, bigla itong naging ambon at lumikha ng isang ipoypo. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumaki ang mga ipoypo, na nagdulot ng kaguluhan sa tubig dagat. Isang napakalaking whirlpool ang aktwal na lumitaw sa ibabaw ng dagat. Ang buhawi ay parang isang malaking dragon, umiikot sa hangin kasama ng tubig dagat. Ang kaninang maliwanag na kalangitan ay agad na natabunan ng maitim na ulap, at umihip ang marahas na hangin. Ang kidlat na parang ahas na pilak ay tumagos sa mga ulap, na parang biglang nagdilim ang langit. Laking gulat nila kaya natulala sila. Nanginginig silang lahat at hindi naglakas loob na kumurap. Ang ganitong kababalaghan ng langit at lupa, maaaring si Alex Dixon ang may gawa nito. Abangan ang susunod na kabanata.